Okay? So, anong pumapasok sa isip ninyo habang video na ito? Ang video na ito. May idea naman kayo? Anong nangyayari? Mayroon ba kayong naisip bakit nangyayari yon? O ano yon? Ito yung magaganap sa isa sa mga magaganap sa huling panahon. So, kung Kristiyano ka, lalo na kung matagal-tagal ka na Kristiyano, ay siguro hindi ka na baguhan dito. Diba? So, alam mo na yung nangyayari at alam mo na yung may idea ka na. Tama po ba? Ano ang tawag doon sa event na yon? So, magkakaroon ng matinding o magkakaroon talaga ng chaos panahon na yan. You imagine, tingnan mo yung mga nangyari, piloto yung Kristiyano yung piloto, siyempre, pag biglang nawala, babagsak ang eroplano. So, sa panahon na yan, lahat ng TV station, radio station ay magiging abala. Dahil lahat maghahanap, mananawagan, etc. etc. So, matinding kaguluhan ang mangyayari. At sa panahon na yan, kung Kristiyano ka na naiwan, so alam mo na yung nangyayari. May idea ka na. Pero kung hindi mo binigyan ng pansin ang pagkakataon na yan, ay siyempre, maguguluhan ka. Ano ba itong nangyayari? Hindi ka, wala kang idea sa bagay na yon. Pero yun nga, sinasabi ko, kapag ikaw naman ay marahil Kristiyano ka na, pero naiwan, so magkakaroon ka ng idea. Ayan. At yan yung panahon na siyempre maghahari ang takot, pangamba. Ikaw ba naman yung ganong sitwasyon, di ba? Hanapin mo yung mahal mo sa buhay, anak mo, kapatid mo, diba? Yung katabi mo, bigla nang nawala. So, grabing stress, di ba? May mga masisiraan pa ng isip, di ba? Dahil sa matinding pangyayari na yon. Sabi ko nga, kung hindi ka Kristiyano, magkakaroon ka talaga ng yung tinatawag na pagkalito. Diba? At takot, pangamba. Yan. May isang movie nga, yung ganun eh. Nag-iimbestiga sila dahil lahat nawawala. So, yung babae, pumunta doon sa isang police station. Yan. So, maraming nagpuntahan doon dahil nawawala yung mga asawa nila, diba? Yung mga lalaki at kung ano-ano pa. At nag-imbestiga sila at iisa yung nalaman nila. Lahat mga born again biblical believer. Sabi niya. So, nagkaroon na sila ng konting idea. Ayan. Pero kapag, sabi ko nga, Kristiyano ka, sana hindi naman mangyari, ay hindi ka na maninibago o alam mo na. Diba? Ang gagawin mo na lang, siyempre, umiyak at magsisi. Lahat ng pwede mong pagsisihan. Napanood nyo ba yun nakita nyo ba yun sa kwento sa Facebook? Pagpasok nila, nakita niyo yung isang member sa upuan, puro mga damit na lang natitira. Panood nyo ba yun? So, umiyak siya. Humingi na ng tawad, di ba? Ba't ako naiwan? Kasi alam na niya. Tapos dumating si pastor, ikaw din pastor, naiwan. Pati si pastor naiwan. So, iyak siya. Sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala. Umulan lang kahapon. Ginawang sampayan yung upuan. Ay, yung mga damit nasa upuan. Joke lang yon. Pero minsan may katotohanan. Diba? Na ito yung babala sa atin, ito yung turo sa atin na sabi ng ating Panginoong Yesus. Okay? Samahan niyo ako, basahin natin sa 1 Thessalonica. Yan. Since may idea na kayo sa ating pag-uusapan at nakita naman ninyo yung pangyayari sa video, possible pa lang yon.
Ibig sabihin, yun yung pinipicture nila na pwedeng mangyari. Pero, pwedeng higit pa diyan ang mangyayari. Kabi-kabila ang banggaan, disgrasya. So, yung sabi doon ay milyon ang mamamatay na tao. Kaya biruin mo ba naman? Kaya ba? Yung, ano ba yung pinakamalaking eroplano? Yung Boeing 47. Di ba? Pag puno yun, 300 to 400. Tapos biglang piloto niya, Cristiano. So, imagine mo nababagsak yan. O ilan libong mamamatay dyan. Ay ilan daang mamamatay dyan. Diba? So, ganun katindi ang pwedeng mangyari. So, yung traffic. Kung matraffic ngayon sa Manila o sa... Baka mag-triple ang traffic. Diba? Dahil... ay kung pauwi ka at tinamaan ka, inabutan ka nun, pasensya ka. Baka gabi ka na makauwi. Pagdating mo sa bahay mo, wala ka nang madatnan. Di ba? Baka ikaw na lang. So, pagod ka, di ba? Gutom ka, wala pang nagluto, gagalit ka na. Yung pala, naiwan ka lang. Di ba? Mga kasama mo sa bahay, wala na. So, pwedeng mangyari. Yan yung mga possibility na pwedeng mangyari. Okay? Sabi niya dito sa 1 Thessalonians, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't, sabi niya, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So, mag-encourage, sabi niya, sa isa't isa. So, ito yung mangyayari na isinalarawan. At sabi niya dito, ang Panginoong Hesus ay bababa mula sa alapaap. So, hindi siya bababa sa lupa. Doon pa lang sa alapaap. O doon sa, ang sabi ng ibang translation, cloud. Yan, sa kalawakan. Ayan. At, yung mga nauna na namatay kay Kristo, sabi niya, yung mga nanampalataya kay Kristo na namatay, sila yung maunang babangon, mabubuhay na maguli. Tapos, sabi niya ni Apostol Pablo, susunod tayong mga buhay. Grabe, no? Sinasama niya yung sarili niya, panahon-panahon, di ba? So, feeling niya, yan yung mga tinatawag nila na apostolic term. Feeling niya, abutan siya ng buhay. So, tayong mga buhay pa, sama yung sarili niya. So, ganun yung, ganun sila kasigurado, ganun sila yung expectation nila, yung kanilang pag-asa at paniniwala sa bagay na ito. Kaya kung si Pablo noon ay noon pa, di ba, dapat mas maniwala tayo ngayon at mas maging alam natin na mas malapit na. Diba? Kung si Pablo noon, malapit niya sa tingin niya, pakiramdam niya. Diba? So, lalo na tayo ngayon. At yan ang mangyayari. Okay? So, next. Okay, so pag-uusapan natin ang, yan, sabi natin kanina, rapture. Yan. So, ang salita na ito ay wala sa Bible. Yan, baka maya hanapin ninyo. Wala po yan sa Biblia. Yan po ay ginamit na salita dahil ang ibig sabihin ay a feeling of being carried away. Kaya pala yung mga addict, pag oh, heaven. Feeling heaven. Ganun pala yun. Rapture para ang tawag doon. Kaya, wala naman siguro nag-addict dito. Di ba? Kung high ka na, so, rapture. Ay, ibig sabihin ng rapture. Kaya yun ginamit nila. Next. Isa, caught up. Yan yung biblical meaning sa Greek. Yan, kahit sa yan yung feeling. To strip, to spoil, snatch, to seize upon with force, to rob. Diba? So, ganun tindi. Sabi niya, caught up, yan, tatagitin. Kaya, spoil, sira ka na sa mundo. Snatch, to seize upon with force. So, harap-harapan, nawawala ka. Diba? Parang kidnap. Diba? Nakita nyo naman, yung iba, sa video, tumalikod lang, pagharap, wala na. Ay, di lalo na yung
kaharap mo, kausap mo. Diba? Biglang nawala. Yan. At sabi niya, it's an open act. Yan, conspiracy violence. Yan. Bigla kang kukunin. Yan. So, kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Yan. Kung qualified ka sa bagay na yon, wala kang magagawa. Yan, ibig sabihin ng rapture. Kaya itong salitang rapture ay wala yan sa Bible. Yan, ulitin ko, yan yung ginagamit ng iba. Sabi niya, wala naman yan sa Bible eh. Parang Trinity lang. Diba? Wala naman yan sa Bible eh. Wala nga sa Bible. Pero, ang sinasabi niya rito ay katulad ng binasa natin kanina, ay yan ang ibig sabihin. Kaya, ginamit ang salita na to para bigyan ng term ng salita yung mangyayari. Yung nangyayari at mangyayari. Yan. Okay? Next. Ngayon, sabi niya, yan. Paano ito mangyayari? So, since sinabi natin kanina, ang rapture, binigyan natin ng meaning kung paano ito mangyayari, anong ibig sabihin nito. Ngayon, paano ito mangyayari? Diba? Bigla ka na mawawala o bigla kang dadagitin, o etc. Ayon sa meaning na binasa natin kanina. Sabi niya rito, isang hiwaga minsan, ang wala sinasabi nang ko sa nakikinig inyo, sa atin. hindi lahat tayo ay mamamatay, hindi tayo lahat tayo ay pero ang Panginoon babaguhin. lagi tayong Sa isang sandali, niya. sa isang kisap mata, hindi siya mapapagod, kasabay hindi ng siya huling mananawa, pag-ihip kahit ng trompeta. paulit-ulit ka. Sapagkat sa pagtunog Hindi ng titigil ang trompeta, Panginoon. ang Sinabi mga niya yun, patay ay di ba? muling bubuhayin at di na muling Panginoon, hindi mamamatay. napapagod dyan. Babaguhin tayong lahat. So, mangyayari ito, kaya sabi ni Pablo, ito isang hiwaga. Mahirap nga naman ipaliwanag. Hindi talaga 100% kaya nating ipaliwanag o abutin ng ating pag-iisip. Imagine mo gaano kabilis yun. Diba? So, sabi niya, ang pangyayari na ito, isang sandali sa isang kisap mata. Kaya ang sabi ko kanina, pwedeng yung kausap mo, nag-uusap lang kayo, pero kumurap lang yung mata mo, pag dilat mo, wala na. So, ganun siya kabilis. At may mga nag-aaral nga patungkol sa mga bilis-bilis na yan, ay sabi nila mas mabilis pa nga sa pagkurap ng normal ng mata mo. So pag kumurap yung mata mo, hindi pa umaabot doon, hindi pa nagtatama yung pilik mata mo, wala na siya. So pag dilat mo pa, wala na. So ganun kabilis. Kaya isang mystery talaga. Di ba? Alam naman natin, sobrang bilis yung mga metal na tutunaw, di ba? Yung mga ganyan, mga invention na ginagawa nila, etc. So, imagine mo yung ganun pa kabilis. Sabi nga ng ibang mga komentary ay hindi maipaliwanag, di ba? Kasi totoo naman, it's a mystery. Kaya nga sabi niya, it's a mystery. Hindi kayang sukatin kung meron mang alam mo na pinakamaliit, pinakamabilis na way ng pagsukat, sabi niya, yung si Barnes yata, sabi niya, mas ganun. Diba? So, hindi mo siya kayang sukatin ko yung bilis ng pagkawala. So, hindi pwede yung kakapit ka na lang sa paa niya. Diba? So, bantayan ko na lang tong asawa ko pag lumipad. Pag nawala, kakapit na lang ako. Hindi pwedeng mangyari yon, diba? Sinasabi lang yon ng mga talagang ayaw at tamad. O ayaw talagang lumapit sa Panginoon. Kaya nga, at ang sabi niya rito, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. So, pwedeng literal, pwedeng yan ay talagang mangyayari. Literal o symbolical. Pero, para sa akin, sa panahon natin ngayon, hindi imposible. Tama? Yung isang cellphone ko, may yun, SOS. Pag may calamity o may kusa siyang nag-alarm. Ang lakas pa naman. Alam mo naman, yung keypad kong cellphone, nakita niyo na yun, malaki. Dinig hanggang yun, lakas. Maalala niyo kung nanood kayo sa mga balita noon, noong mga nakalaang buwan yata yun, nagkaroon ng gera, nilusob muli ang Israel. Alala nyo yun? Kapag may missile threat, mayroon silang automatic nag-a-alarm. Kaya nalalaman ng buong
Israel. Yeah. So, through technology, I believe, pwedeng literal na mangyayari ito. Dahil lahat naman, kahit nasa bundok pa nga, basurero, may hawak na cellphone. Tama? Kaya ang NTC, di ba? Nakakapag-alert sila. So, di ba? Hindi mo naman binigay yung number sa kanila, pero may pumapasok na message sa'yo. Through technology. Kaya, wala nang imposible. Noon, parang imposibleng mangyari. Di ba? Pero ngayon, bigla na lang, hawak mo yung cellphone mo, biglang, oh! So yung pala, sabi niya, ito yung trumpeta ng Diyos. O, di ba? So, possible na ganun. Sapagkat, sabi niya, sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Yung may sign sa kanila. Tapos tayo din. So, pero, paano man ito mangyari, ang tiyak dito, sa isang iglap, sa isang kisap mata. O, paano yon? Hindi natin alam, pero sa isang sandali. Ibig sabihin, hindi mo to mamamalayan. Bigla na lang nawawala. Sabi ko nga sa inyo, sabi nila, mas mabilis pa sa kurap ng mata mo. Diba? Kaya kung kausap mo siya, kumurap yung mata mo, pag dilat mo, wala na. So, babaliw-baliw ka na nun. Kaya tingnan nyo kanina yung sa video. Okay? Next, anong sabi niya dito? 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Sabi niya, tayong mga buhay pa, then we who are lived, sabi niya, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we'll be always with the Lord. So ang mangyari, lilipad ka, pero hindi mo mamalayan yung paglipad, di ba? Hindi mo mai-enjoy kasi hindi mo naman alam. Ang mai-enjoy mo, yung kaharap mo yung Panginoong Hesus. Diba? Kung napanood nyo ano yung movie na yun? Si Past ba yun? Anong pangalan nun? Yung gumaganon na lang, mabilis. Flash, yan. Past. Si Flash. O, di ba? So, kung napanood nyo yun, at least, siyempre, camera, di ba? Pero, siya, ganun yun, di ba? Andito ka, nakaupo ka dito sa Emmanuel, tapos bigla na karap mo na si Jesus. Diba? Sasalubong siya eh. So, karap mo siya, kaya mo na siyang tignan, kasi immortal ka na. No, immortal na tayo. Hindi ka na mamamatay. Diba? Kaya mo nang tignan yung liwanag niya. Maalala yung si John, nung siya ay sa Revelation, kung nabasa ninyo, sabi doon, nung makita niya yung trono, ay hindi niya makita di ba? Sa tindi ng liwanag. Pero nakapagtaka doon, nakikita niya yung liwanag, pero mas maliwanag pa sabi niya sa araw, pero hindi siya nasisilaw. Di ba? So, yun ang pinagkaiba. Kasi yung araw, yung sinag ng araw, may radiation yun. Kaya masisilaw ka, mananakit yung mata mo, pero yung liwanag ni Jesus is glory, yung liwanag ng Diyos. Kaya mong tignan. Pero wala kang makikita kundi liwanag. So hindi sasakit yung mata mo. Diba? At pangalawa, immortal na tayo that time. O immortal na, hindi ka na mamamatay, hindi ka na masasaktan. Diba? Hindi ka na mabubulag. Yan. Kaya mo na tignan. Si John noon, nakikita niya, sabi niya, liwanag lang. Pero that time, dahil immortal na tayo, katulad na tayo ng katawan ni Jesus, makikita natin siya ng mukhaan. Kaya nakaupo ka, bigla ka na lang sa isang iglap, andun ka na. Makaharap mo na siya. So, ganyan yung possible na mangyari. Imimit na natin siya, sabi doon, sa cloud o sa kalawakan. Yan. Kung nanonood kayo ng mga wedding, ceremony, di ba? Ganon ginagawa. Ang lalaki, sasalubungin sa gitna yung babae, ipapaalam sa magulang, yung mga ganon. Mamano siya, tapos dadalhin sa altar. Yan. So, yun yung parang mangyayari. O ganon yung mangyayari siya. Sasalubungin natin siya sa alapaap. Then, next verse.
Ayan, ito yung, hindi lang si Apostol Pablo, kundi maging si Daniel ay nakita niya na to. Daang taon ang lumipas, bago pa si Pablo. Pero nakita na ito ni Daniel in a vision. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo para malaman ninyo na hindi lang puro New Testament at hindi lang si Pablo ang nagsasabi nito. Okay? Kundi kahit sa Old Testament time pa, kahit daang taon lumipas. Sabi niya, I continue to watch the vision tonight. I saw what looked like a son of man coming with the clouds of heaven. And he was presented to the eternal God. So nakita ni Daniel sa kanyang pangitain sa vision. Katulad din ni John, nakita niya in vision pa rin kasi hindi pa naman niya nangyayari. Pero nakita nila sa pangitain. So, yan, minsan kino-confirm kahit sa Old Testament time. Diba? Na hindi natin sinasabi niya, laging katuwiran ng iba kung minsan ay, wala, sa New Testament lang yan, kaya hindi na yan totoo, ganito, ganyan. Diba? Pero, huwag po kayong maniniwala. Okay? At ano pa yung sabi niya? Yan. Kahit si Lucas, sinasabi ko to sa inyo, sa gabing iyon ay 2 tao nasa higaan. Sa isang higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May 2 babaeng magkasamang tatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Yan, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. I don't know. Hindi ko masyadong maintindihan bakit ganun ang presentasyon ni Lucas. Pero, ang malinaw dito ay may maiiwan. At sana hindi tayo yon. Sana hindi ikaw yon. Amen? Kasi, katulad kanina, napanood nyo sa video, kung natatandaan nyo, yung lalaki natutulog. Di ba? Pag yakap niya sa asawa niya, wala na. Di ba? Ano tawag doon? Di ba? Pagkapa mo sa katabi mo, wala na. So, sayo mo, naghanda na ng almusal. Di ba? Inabot ka na ng maghapon. Di ba? Nakahiga, nag-aantay ng tawag. Tulog ka na maghapon, pero wala pa rin tumatawag sa'yo. So, paano ito mangyayari? Ganyan ang pwedeng mangyari. O ganyan ang mangyayari. Naglalakad kayo, biglang mawawala yung isa. Yung sabi ko kasi sa inyo kanina, may kausap ka, bigla na lang mawawala. May katabi ka, bigla na lang mawawala. So, tatrabaho kayo, kausap mo, kukwentuhan kayo, bigla na lang nawawala. Ngayon, hindi ko alam kung bakit pa isa-isa yung sinasabi, di ba? Pero ito yung malinaw na sa panahon na yan, gaya ng sa video na napanood natin, meron talagang maiiwan. Okay? So, hindi lahat. Kaya nga sabi doon, maraming mga mabubuhay. Yeah? O sasama. Okay? Next. Yan, si Matthew, sabi niya, sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Panalangin ninyo ng inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o araw ng pamamahinga. Ano sa palagay nyo? Diba? Sa sinasabi ni Matthew. Is it a rapture? Nakita nyo kanina yung nanay, hinahanap niyo ang anak niya, wala na sa trolley, anong tawag doon? Stroller, di ba? Yung anak niya, bigla nang wala. So, possible na pwedeng mangyari yan. Kaya sinasabi ni Matthew, kawawa. Di ba? Ganun ka. Lampin na lang natira. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, ang mga bata, ang kaharian ng langit ay para sa mga bata. So, manatili lang tayong bata. Diba? Pero, yan sinasabi niya. Kaya sabi niya, kawawa yung mga nagdadalang tao. Possible kaya? Lalakad ka. Ilang buwan na yan. Tapos biglang, saan yung anak ko?
Kung mangyari yun, para kang nanay na, di ba? Hindi ka nakasama, yung anak mong nasa tiyan ang nawala. Para kang masisirahan ng ulo, hindi ba? Diba, bilhin mo, ilang buwan na yan, isang linggo na lang, ang due date ko na, biglang nawala. So, sana, yung pinagbubuntis, ang nagbubuntis, makasama. Ay ang problema kung yung binubuntis lang. So, kaya sabi niya, kawawa sa mga araw na yan. Diba? Kaya sabi niya, ipanalangin ninyo ng inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o araw ng pamamahinga. Ano sa palagay nyo? Manlalamig ka pa ngayon? Panahon ng taglamig o pamamahinga, mamamahinga ka pa? Sige. Di ba? Pero may mga nagsasabi, siyempre, ang kanya sa Hudyo kasi bawal talaga magtrabaho kapag Sabbath day. Di ba? Yun yung sinasabi ng iba. Pero, pwede rin natin gawin yan sa ganong sitwasyon. Di ba? Mamamahinga ka spiritually. Manlalamig ka. So, hindi ko sinasabi na maiwan ka. Di ba? Pero yan yung sinasabi niya. Panalangin ninyo na hindi sa panahon ng winter. Baka winter ng season ng buhay mo. Di ba? Ang buhay natin. So, kaya sabi niya, pwede ang literal, pwede ang symbolical, di ba? Spiritually, pwedeng mangyari. So, pero may babala si Matthew. Yeah, since ganito ang mangyayari, sabi niya, kung nanay ka, na mahinga ka, hindi naman niya sinabing maiwan, hindi ko naman sinasabing maiwan, pero ipanalangin mo na hindi sa panahon na iyon. Di ba? Yun sabi niya. Yun yung babala niya at warning niya, paalala. Sabi niya, panalangin ninyo ng inyong pagtakas, sabi niya, ang inyong paglalakbay ay huwag mapataon sa taglamig o araw ng pamamahinga. Okay? Next. Ngayon, kailan ito pwedeng mangyari? Diba? Kaya, naglagay-lagay din ako ng konting picture-picture para makita ninyo yung ibang mga mas ma-emphasis natin yung ma-imagine ninyo, di ba? Kung hindi kayo, familiar naman kayo sa mga ganyang pangyayari. Okay? So sabi niya, kailan to pwedeng mangyari? In Matthew 24:26-36, no one knows when that day or time will be. The Son and the angels in heaven don't know when it will be. Only the Father knows. When the Son of Man comes, it will be the same as what happened during Noah's time. In those days, before the flood, people were eating, drinking, marrying, and giving their children to the married right up to the day Noah entered the boat. They knew nothing about what happening until the flood came, destroyed them all. It will be the same when the Son of Man comes. So, mangyayari ito. Kailan ito pwedeng mangyari? Mangyayari ito, wala namang kakaiba. Typical na araw. Yung daily routine mo, ginagawa mo pa rin. Diba? Panood-nood, pag gising, hawak agad ang cellphone, pa-email-email. Diba? Panood-nood ng video. Wala namang kakaiba. It's a normal day. Diba? It's a normal day. Pa-Facebook, palakad-lakad, kain-kain, kape-kape. Yan. Chismis-chismis. Kwentuhan sa kapitbahay. Diba? Tawanan. So, walang kakaibang araw na ito ay mangyayari. It's a normal day. Pero, katulad din ng panahon ni Noe, sabi niya, may mga babala at mayroon naman tayong babala ngayon. Di ba? Si Noe, sabi doon ay 120 days na nagpe-preach siya.
nagtuturo. Sinasabi niya, the flood came, darating ang baha. May baha ang darating. Sinasabi din natin, may magganito, may rapture na magaganap, may end time. Pero, yung iba, hindi na iniwala. Diba? It's a normal day. Katulad ng panahon ni Noah. Kagaya din sa atin ngayon, kung babasahin mo ang Bible, meron na, kita na yung mga signs, mga palatandaan, mga babala. Isang araw, kahit sa normal na buhay, katulad ng mga ginagawa ng mga tao noon, nagiinuman, nagsasayahan, nag-aasawahan, diba? Kung ano-ano yung ginagawa nila, normal na araw, ganun din. Pero biglang dumating ang baha. Yan. Pakita muna natin yung picture. Yan. So, dumating ang baha, yung mga tao, siyempre, nagtaka sila, ba't umuulan? Buti nga yan, dahan-dahan pa. Diba? Pero dumating ang baha, ngayon, naniwala na sila kay Noah, pupunta na sila kay Noe ngayon. Pupunta na kay Noe. Sabi na, oy, buksan mo, pasakay. Noon na tinatawanan nila habang gumagawa ng bangka, ng barko. Gagawa ka ba naman ng barko sa summertime, di ba? Sa panahon ng tag-init. Pangalawa, doon pa sa tuktok ng bundok. Sino ba naman di ba? Kagaya din sa atin ngayon. Siguro, pa-pray ka pa. Wala namang nangyari sa buhay mo. Pabasa-basa ka pa ng Bible. Pasimba-simba ka pa. Diba? So, wala namang nangyayari. Parehas naman. Yung iba siguro, sabihin nila, mas mayaman pa nga ako sa'yo. Ikaw, tamad. Ako, masipag. Pero pa-pray ka. So, ako may magandang trabaho, ikaw wala. Pero nagpipray ka. So, maraming mga pwedeng, diba? But time will come, darating ang panahon, tamang oras, katulad ni Noe noon. Ay, yung mga tao, ayan na. Kaya sabi nila, sarado na yung pinto. So, wala na. Kaya tayo, yung mga taong maiwan, ganun din pagdating ng panahon. Ay, ito na yung sinasabi ng makulit kong kapatid. Tinatawan-tawanan ko pa siya noon na nagpe-pray-pray. Ito yung sinasabi ng asawa ko. Wala na. Diba? Nangyari na. Kaya yan yung mangyari sa panahon na yan. Sabi niya, kailan ito mangyari? Mangyari ito sa isang normal, isang typical na araw. Pero mangyari ito, hindi basta-basta mangyari. Ano pa? Paano pa to? Kailan to? But the day when the Lord comes, again, will surprise everyone like the coming of a thief. Sino ditong magnanakaw na nagpaalam sa kanyang nanakawan? Siyempre, wala namang magnanakaw dito, di ba? Pero, mayroon na ba kayo nabalitaan? Oy, mamayang gabi pupunta ako dyan. Di ba? So, sabi niya, you know very well that the day when the Lord comes again will be surprised like a thief who comes at night. Next verse. You be sure that if the owner of the house knew the time when the thief would come, he would not let the thief break into his house. So, ito naman. And you too must be ready because the Son of Man will come at an hour when you are not expecting Him. Panahon na hindi mo siya inaasahan. So, gaya ng isang magnanakaw, ganun din yun. Panahon na hindi mo inaasahan, kaya nga nakakapagnakaw sila, panahon na patay yung CCTV, bukas yung pinto, panahon na lasing ka, sa panahon na umuulan, masarap matulog, sa panahon na hindi mo inaasahan, biglang darating ang magnanakaw. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay ang pagdating o pangyayari ng rapture ay sa panahon na hindi natin inaasahan. Wala pa yan, matagal pa ang rapture, matagal pa ang katapusan ng mundo. Sa panahon na sinasabi natin, bigla na palang darating.
So, yan ang, kaya nga sabi niya, sabi ni Jesus, and you too must be ready. Ginamit niya dito, sabi niya, kung ang may-ari ng bahay, alam niya kung kailan darating ang magnanakaw, hindi niya to hahayaan na makapasok. So tayo din, ganun. Di ba? Kung sinabi ng Panginoong Hesus, sa 2030, darating ang Panginoon. O, saka ako babalik. So yung iba, doon na yung kaibigan namin noon, gano'n, sabi niya, wala pa naman ang Panginoon eh. So, sa kwan na ako, maglilingkod, 2020. Sa 20, may years siyang sinabi. Lasing siya eh. Wala pa naman eh. Sa kwan na ako maglilingkod. So, minsan ganun din, di ba? Parang gusto nating isahan o lamangan ang Panginoong Hesus. Pero, mas matalino pa ba naman tayo sa lumikha sa atin? Mas matalino pa ba naman tayo sa lumikha ng mundo, ng langit at lupa? Kung tuso tayo sa ating kapwa o sa ibang tao, siguro, pagdating sa Diyos, di natin siya pwedeng lamangan. Diba? Pangalawa, siyempre, para din sa kabutihan natin yan. Kaya ginawa niyang ganyan. Kaya nga, hindi niya sinabi kung kailan siya darating. Ang sinabi niya, be ready. Dahil para sa atin din yan, di ba? Kasi ang buhay natin, di naman sa atin. So anytime pwedeng may mangyari sa atin. O namatay ka, hindi ka pa handa, o hindi pa tayo katanggap-tanggap, o qualify sa rapture, so anong mangyayari? Di ba? May iiwan tayo. Kaya yun yung sinasabi niya na maging handa. Na make it sure na tayo ay karapat-dapat sa araw at sa panahon na yan na pwedeng mangyari. Ito, isang simpleng mensahe na siguro ay marahil sa iba sa atin, hindi natin siniseryoso o marahil yung iba hindi natin binibigyan ng ganun ka atensyon. Pero pag nangyari ito, wala na tayong sisisihin pa. Especially kung napakinggan na natin. Amen? Ito ay mangyayari at tiyak na mangyayari. Gaya ng sinabi ng salita ng Diyos, pinatunayan ng marami, hindi lang ng iisa ng tao, kundi iba-iba. At tiyak na ito yung mangyayari. Ang nakakalungkot o ang nakakabahala dito, sabi niya, ay mangyayari ito sa isang normal na araw. So, kung ano yung ginagawa natin araw-araw, mangyayari ito sa panahon na hindi natin inaasahan. So, dalawang bagay yan, di ba? Sa panahon na hindi mo inaasahan at sa panahon na hindi mo normal yung ginagawa natin. So, ano ba yung mga normal na ginagawa natin araw-araw? Kung baga, sa mga bilyonaryo, sa mga taong matatagumpay, meron silang daily routine. So tayo, anong mga daily routine natin? Tingnan natin, isa-isahin na natin yung mga daily routine natin. Baka yung daily routine natin ay yun yung iiwan sa atin. Diba? Kaya sabi ni Jesus, one thing is important. Isang bagay ang mahalaga. Baka yung isang bagay na yon ay pwedeng maging dahilan. Sabi ni Jamid, isang bagay ang mahalaga sa akin. Ang manatili sa presensya mo, sa templo mo, O Diyos. Sinabi ni Jesus sa isang mayaman na lalaki, gustong maligtas. Sabi niya, tanong niya kay Jesus, anong gagawin ko para magkamit ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo. Ay, ginawa ko na yan mula pagkabata. Di ba? Pero sabi ni Jesus, isang bagay ang kulang. One thing you lack. Kaya baka yung isang bagay na yon, akala natin, dahil iisa lang naman, baka yun pa. Hindi ko sinasabi, pero baka yun pa ang pwedeng maging hadlang at mangyari. So, what is your daily routine? Ano yung daily routine natin?
Kasi pwedeng dyan mangyari ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ulitin ko, yung hindi natin inaasahan. Minsan may sakit tayo na, lalo na mga Pilipino, manyana habit. Diba? Yung, saka na yan. Diba? Saka na yan. Pero baka yung saka na yan natin, hindi ko sinasabi, pero baka yung saka na yan natin, yun pa yung magpapahamak sa atin. At maraming beses na nating napatunayan yan, tama? Sa buhay nyo, napatunayan nyo na ba yun? Kaya sabi natin, sana ginawa ko na yun. Pero dahil saka na yan, hindi mo ginawa, eto ngayon. Ngayon sabi nyo, saka na yan. Pero dumating ang araw, after a week, a month, a year, naalala mo ngayon yung saka na yan na ginawa, na dapat gawin mo ay hindi mo ginawa. Sabi niya, sana ginawa ko. Pero wala na. Tapos na yun eh. Hindi mo na may babalik ang nakaraan. So, ito babala sa bawat isa sa atin. Including me, lahat po tayo. Kaya sabi niya, yung araw, yung panahon na hindi natin inaasahan, sabi niya, ay doon siya darating. Ngayon, baka yung hindi natin inaasahan na yun kasi mayroon tayong saka na yan. Diba? O mamaya na yan. Pero pwede naman nating gawin na. Tama? At yan. Kasi hindi mo pa inaasahan. Sabi ng teacher mo, magsasubmit na tayo ng project. Saka na yan, sakuan pa naman katapusan. Di ba? Madalas sa mga estudyante, hindi mo ginawa. Tapos, hindi mo pa nagagawa yon. Sabi na naman ng teacher mo, mayroon naman tayong bagong project. Di ba? Hanggang natambakan, sabi nga, teacher, magbabayad na lang ako. Special project na lang. O kaya pagtingin mo sa grade mo, bagsak. O kaya, membro ka na ng INC. Membro ka na, kapatid ka na pala. Diba, nakalagay, INC. Bakit ganito? Born again naman ako Sisisihin mo pa ang teacher mo. Diba? Sinasabi natin to, dahil pwedeng mangyari. Baka yung pagiging sakanayan natin, yun ang magpapahamak sa atin. So what is your daily routine? At sa panahon na hindi mo inaasahan, yung attitude natin yun, sakanayan, hindi pa naman mangyayari. Pero are you sure? Panahon ni Noe, yung mga tao, nagtatawanan, diba? Nagpapakasal, nagtitinda sa palengke, namamalengke. Wala pang palengke noon. Pero tayo ngayon, di ba? Namamalengke. Yung daily routine natin, ginagawa natin. Pero, biglang, magbabago ang lahat. Sa isang iglap na hindi natin inaasahan. O yung ating saka na yan. Di ba? Na hindi natin inaasahan. Katulad ng magnanakaw. Yung cellphone mo nakalagay sa puwit mo, hindi mo inaasahan yun, nananakawin. Nakabulsa. Naglalakad ka o kaya nagsiselfone ka sa daan. Hindi mo naman inaasahan yun, biglang may dumating na snatcher, hold-upper. Siyempre hindi mo inaasahan. But it can happen. Mangyayari kasi hindi natin kayang pigilan. So, paano? Ang sekreto lang dito, para lahat ng ito ay hindi maging dilubyo sa buhay natin. Be ready. Kaya sabi ni Jesus, ulitin ko, and you too must be ready. Take note the word, must, kinakailangan. Hindi kung gusto mo. Kung gusto mo lang naman, maghanda ka. Kung gusto mo lang naman. Pero hindi ganun si Jesus.
Pagdating sa mga ganito, matatandaan nyo, mga firm, mga absolute word ang ginagamit ni Jesus. Hindi ka bibigyan ng choice. Kailangan gawin mo talaga. Must be ready. Because the Son of Man will come at an hour when you are not expecting. So, yan ang babala at yan ang gusto kong iwan sa bawat isa po sa atin ngayong araw, ngayong umaga. And I believe the Spirit speak, nangungusap sa atin, maliban na lang kung pakikinggan natin. So, walang mawawala sa atin kung gagawin natin at pakikinggan ito. Makikinabang tayo, pero walang mawawala sa atin. Ibig sabihin, win-win tayo dito. Walang pagkatalo kung gagawin natin. Pero kung hindi mo ginawa, alam natin yun. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Adan noon, pag kinain mo yung bunga na yan, hindi niya sinabi, papatayin kita. Hindi niya sinabi, iiwang kita pag hindi ka handa. Automatic yun. Maiiwang ka. Kaya sabi niya, pag kinain mo, automatic yan, hindi kita papatayin. Mamamatay ka. You make your own judgment. Ginawa mo yung host. Diba? Pag mo sisisihin ako. Diba? Hindi kita papatayin. Mamamatay ka. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi niya. So dito din, sabi ni Jesus, pag hindi ka handa, iiwang kita. Sabi niya, may iiwan ka. Automatic yun. Walang hawak sa'yo, walang pipigil sa'yo. Pero pag qualified ka, sabi doon, sa meaning na pinanood natin, ay binasa natin, sa ayaw mo't sa gusto, kukunin ka. Hahablutin ka, sabi doon. Snatch. Kahit ayaw mo. Sabihin mo, dito muna ako sa asawa ko, dito muna ako sa anak mo, wala kang magagawa. Kukunin ka. Pero pag hindi ka handa, sa ayaw mo't sa gusto din, may iiwan. Ganun lang po yun. Tayo sa mandaling yung ko. Panginoon, kayo pinagpapasalamat, Banal na Espiritu, patuloy na pagpapaalala mo sa amin. Kailangan namin ang biyaya at tulong po ninyo. Alam po ninyo, aming mga limitasyon, aming mga kakayanan. Alam po ninyo, Panginoon, kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng maging balakid at hadlang para maging bahagi kami sa dakilang pag-asa na ito. Ang pagharap namin sa iyo sa alapaap. Dalangin po namin, tulungan niyo po kami. Sinusuko namin to sa inyo. Ayaw namin maging huli ang lahat. Pagkos ngayon pa lang, Panginoon, Lord, ang lahat ng ito ay sinusuko namin sa inyo. Inihingi ng tawad. And we pray, Lord, tulungan niyo po kami. Tunay at ganap na pagbabago. Sa bawat araw, aming buhay, sa bawat normal na araw, sa bawat sandali, anumang pagkakataon at sitwasyon, taglamig, tag-araw, tag-ulan, pag nangyari ang bagay na ito, na yung pangako, we pray, Lord, na maging kasama po kami. Maging qualify po kami. Kaya dalangin ko po sa lahat ng nakikinig, nanonood ngayon, maging sa narito sa lugar na ito. Banal na Espiritu, dalangin ko kumilos ka, patuloy na magpaalala sa amin. Kung kami nagmamatigas, palambutin mo ang aming puso. Palitan mo ng pusong laman. Kung kami nag-aalinlangan, alisin mo ang pandaraya na ito ng kaaway. Kami naguguluhan, bigyan mo ito ng kaliwanagan, sapagkat ang salita mo ay buhay at espiritu. Dalangin ko ngayong umaga, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng puso na handang magpaturo, magpasakop sa inyo. Handang iwan ang mga bagay na pwedeng maging balakid at hadlang. Salamat po, Panginoon, sa maraming pagkakataon. Salamat sa pagpapatawad. Thank you for your mercy. Salamat sa habag po ninyo. Salamat. Habang hindi pa huli ang pagkakataon, tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nais namin makasama ka
at makita ka ng harapan ng mukhaan. Nais namin, Panginoon, gaya mo nais mo, na kami, O Diyos, ay makapiling mo at makapiling ka sa habang panahon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na palakas, magpatibay, pananampalataya ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you sa inyong attention. God bless.